Kabago-bago mo pa lang dito. Pero kung makautos ka, parang ikaw ang nagmamana nitong tindahan ah. Eh kung hindi mo kaya magtrabaho, magpahinga ka. At nang mapalitan ka na. Ilang gabi ko nang naririnig na parang may kung anong nagsasalita sa bahay niya. Sabi ko nga, baka may saltek siya. Ingat-ingat ka lumalabas sa bibig mo. Kaya kitang parusahan kahit kailan. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Senyor Kwentong Aswang YouTube channel bilang suporta sa ating channel. 15 anyos ako nang unang makapasok ako sa isang tindahan ng ukay-ukay na pagmamay-ari ni Mang Simon. Isang mabait na matandang lalaki siya at pinaniniwalaang walang pamilya. Masyado kasi siyang pribado pagdating sa personal niyang buhay. Kaya kahit matagal na ako nagtatrabaho sa kanya, halos wala pa rin akong alam tungkol sa kanya. Magandang araw po, senyor, at sa lahat ng listeners ninyo. Ako nga po pala si Lena. At ito ang aking kwento. Ate Risa, ano raw po sabi ni Mang Simon? Wala po ba talaga siyang balak maghanap ng bagong kahera? Alam mo naman pong hindi natin kayang pagsabayin ng pagtitinda at paghawak ng pera eh. Lalo na kapag Sabado. Sobrang dami po ng customer nun eh. Kausapin natin siya mamaya tungkol sa magiging desisyon niya. Ako na bahala. Kaunting lambing lang yan para hindi tayo mahirapan sa trabaho. Naku, akala niyo po talaga mauuto niyo si Mang Simon? Alam po naman nating pareho na medyo masungit yun minsan eh. Pero dahil maayos naman po ang pakikitungo sa atin, tinitiis na lang po natin. Oo nga, pero iniisip ko rin si Esmeralda. Ano kayang nangyari at bigla siyang nagkasakit? Sabi ng pamilya niya, malala na raw. Baka matagal na niyang tinitiis tapos ngayon lang sinabi. Kaya ayun, grabe na. Kilala niyo naman po si Ate Esmeralda eh. Ayaw niya pong magpabigat sa pamilya kaya kahit may nararamdaman, tinatago lang. Ayun. Ayun na po pala si Mang Simon. Magandang umaga po, Mang Simon. Magandang umaga po. Oh, kamusta kayo dito? Ayos naman po. Kahapon po ang daming customer kaya pagod na pagod po kami ni Ate Risa. Mang Simon, kailangan po talaga natin ng bagong kahera. Halos mahilo kami kahapon ni Lena. Kaliwat kanan customers tapos kailangan pa namin tumakbo para mag-abot ng bayad. Baka pa po kami manakawan ng hindi namin namamalayan yan. Alam ko naman na yan ang gusto niya sabihin. Alam ko rin na nahihirapan kayo. May nahanap na akong papalit kay Esmeralda. Bukas, papasok na siya. Ay, ang bilis naman po. Iba talaga pag si Mang Simon ang kumikilos. At saka, Risa, alam kong inuuto mo ko ha. O sige na, kumuha na kayo ng pangmerienda nyo dyan. Mamaya kwento nyo pa sa iba na ni merienda, hindi ko kayo binibigyan. Minsan, mabait. Minsan, masungit. Ganyan si Mang Simon. Kaya ang hirap talaga niyang pakisamahan. Pero hindi naman siya maramot. Pagsapit ng umaga, dumating na ang bagong kahera. Kaedad ko lang siya. Maganda, tahimik, at parang walang imik. Hindi rin siya namamansin sa amin ni Ate Risa. Kaya hinayaan na lang din namin siya. Ay, maldita ata yung babaeng yan eh. Hayaan niyo na po siya. Baka nahihiya lang pong makipag-usap. Baguhan pa naman po eh. Sige, malalaman din natin ang ugali niyan pag tumagal yan dito. Pero masipag ha. Simula kaninang dating niya, hindi lang kaha binabantayan pati customers. Ang bilis makahakot ng tao. Ganda kasi, Day. Oo nga po, maganda talaga si Ivy. Si Aling Doray na naman oh. Siguro may irereklamo na naman yan tungkol sa damit na binibili niya kahapon. Kayong dalawa, inutuyo niyo naman ako sa mga binili kong damit. Sabi niyo walang sabit at maganda raw tignan sa akin. Pero pagharap ko sa salamin, pangit pala. Aling Doray naman, ang aga-aga nandito na ulit kayo para magreklamo. Maganda naman talaga yung damit.
Baka hindi lang bagay sa inyo kasi may edad na po kayo. Ah, ganon ha? Pwes, etong para sa'yo. Ayan, ganyan. Wala kang modo magsalita. Aray naman po. Bakit po kayo nananakit? Alam niyo po, Ate Doray, hindi ko nga po alam kung bakit bumibili pa kayo sa amin eh. Bumibili ba kayo para lang siraan yung negosyo namin? Teka, ano nangyayari dito? Ito si Aling Doray eh. Bili ng damit tapos kinabukasan magrereklamo. Heto po ang pera niyo kahapon. Ibalik niyo na lang po lahat ng binili niyo. Huwag naman po kayong manggulo, Aling Doray. Alam niyo, mas tatanda kayo kapag palagi kayong galit. Palitan niyo na lang ng ibang damit yung mga napili niyo. Dun sa may section ko, may mga bagong dating ako. Halika po, samahan ko kayo. Buti pa tong isa eh. May modo ka usap. Tinalikuran kami ni Aling Doray at doon na siya pumili ng mga damit sa pwesto ni Ivy malapit sa kaha. Nakita pa namin silang nagtatawanan na para bang napagaan agad ni Ivy ang loob ng matanda ng ganoon kabilis. Maya-maya, umalis na si Aling Doray, bit-bit ang bagong damit na pinili niya kapalit ng una niyang binili. Pagkatapos noon, dumating naman si Mang Simon para kumustahin ang bago naming kahira. Ivy, mababait yang sina Risa at Lena. Kung may kailangan kayo, sabihin mo lang sa kanila ha. Opo, salamat po ulit, Mang Simon. Sa pagtanggap sa akin dito bilang bagong kahera. Nagkataon lang talaga na umalis yung kahera namin. Ay, aray! Sumasakit na naman tong balikat ko. Ay, nadulas kasi ako kanina sa banyo eh. Ay, naku po. Baka napilayan po kayo. Gusto niyo po bang hilutin ko? Marunong po ako manghilot. Talaga? Sige na hilutin mo nga ako. Sige po. Total, wala pa naman pong customer ngayon. Nagkatingin kami ni Ate Risa nang magsimula na siyang manghilot. Kitang-kita namin kung gaano kaaliw si Mang Simon sa kanya. At pagkatapos niya maghilot, binigyan pa niya ang dalaga ng 100. Aba, biglang gumana ang pakiramdam ko ah. Kakaiba ka talaga, Ivy. Baka bukas ang umaga nandito na naman ako para magpahilot. Nako, wala pong problema yon. Basta ikaw, Mang Simon. Talent ko po talaga yung manghilot. Minana ko po yan sa magulang ko. Lena, Marisa, abay ba tong si Ivy ano? Ay bukod sa masipag, ay mabait pa. Sige, alis na ako ha. Umaasa ako magiging maayos kayong tatlo dito. Walang gulo ha, tulungan lang. Sige po, Mang Simon. Ivy, sigurado ka ba talagang marunong ka manghilot? Baka naman inuuto mo lang si Mang Simon, ha? Opo, marunong po akong manghilot. Kayo po ba? Anong alam nyo? Yung bantayan lahat ng kilos ko? Kanina ko pa napapansin na panay ang tingin nyo sa akin eh. Inggit kayo ano? Pag inggit, pikit lang ha. Baka mamaya ako pang pagchismisan dito sa tindahan eh. Ay, hindi po mangyayari yon. Hindi kami chismosa. At isa pa, matagal na kami nagtatrabaho dito. Hindi kami nangaaway. Mabuti kung ganon. Ayoko kasi sa lahat yung binabantayan ng bawat kilos ko. Naiinis ako sa ganyan eh. Sige na, babalik na ako sa pwesto ko. Bye! Medyo nakakainis ang sinabi niya. Pero hindi na lang muna namin pinansin. Makalipas ang 2 linggo, doon na lumabas ang tunay na ugali ni Ivy. Hindi siya tahimik, hindi mabait, at higit sa lahat, hindi masipag. Kapag nariyan si amo, kabaligtaran naman ang ipinapakita niya. Pero kapag wala, aakalain mong siya ang tunay na amo. Sa paraan ng paggasta, mas lalo pang dumami ang mga customer dahil kakaiba talaga ang dating ng presensya niya sa mga tao. Isang umaga, nagtalo kami dahil sobrang dami ng customer. Ako raw ang binabantayan niya at kesyo mabagal daw akong kumilos.
Hoy, Lena! Kung pagod ka na, umupo ka nilang dyan. O kaya, umuwi ka na. Ang bagal-bagal mong kumilos. Para kang pagong. Hoy, Ivy. Hindi ka nandito para bantayan lahat ng galaw ko, ha? Kabago-bago mo pa lang dito. Pero kung makautos ka, parang ikaw ang nagmamana nitong tindahan, ah. Ano ba kayo? Kanina pa kayo nagtatalo. Tumigil lang nga kayo, nakakahiya sa mga customers. Ayun oh, pinagtitinginan na tayo. Kasi naman eh. Hindi mo sinasaway itong babae na to? Nako, pakiramdam ko pag uwi ko mamaya, ubus na ako. Kasi ako lang dito ang mabilis kumilos eh. At bakit? Sinabihan ba kitang magmadali? Kasalanan mo yan, masyado kang pa-impress. Kulang na lang akuin mo lahat ng trabaho pag nandito si Mang Simon eh. Tapos ngayon magre-reklamo ka? Sabi ng tama na. Magtrabaho na lang kayo. Tumigil naman siya sa pagsasalita. Kaya natahimik na rin ako. Biglang may tumapik sa balikat ko. At nagulat ako nang makita si Kuya Arthur. Napatingin siya kay Ivy. Tapos bigla niya akong hinila palayo sa gitna ng tindahan. Uy, Kuya Arthur, baka biglang dumating si Mang Simon at mahuli niya akong hindi nagtatrabaho eh. Naku, magagalit na naman yung matandang yun eh. Narinig ko kasi yung sigawan niyo kanina nung babaeng yun eh. Alam mo ba, magkapit bahay lang kami noon. Doon din nakatira sa paupahan. Maldita talaga yun. Kahit mga bata, pinandidirihan at sinisigawan na parang napakayaman niya. Kaya nga po nakakainis eh. Isipin niyo kabago-bago niya pero kumakaporma para siya ang may-ari. Nung una inutusan niya ako. Tiniis ko pa kasi nakakahiya namang hindi sundin. Pero sobra na talaga ngayon eh. May chismis pa raw na malapit sila sa amo niyo. Kaya mag-ingat ka ha. Baka siraan ka niya pati si Risa. Subukan lang niya. Tingnan natin. Hi, Lena! Nasaan ka ba? Ikaw talagang babae ka? Nakikipag-chismisan ka na naman dyan. Ang dami-daming dapat gawin dito, oh. Napakatamad. Paano ka tumagal dito kung ganyan ka kumilos? Alam ba ito ni Mang Simon, ha? Hoy! Wala kang pakialam kung mabagal ako kumilos. Hindi ikaw nagpapasahod sa akin, leche ka. Ako, leche? Gusto mo bang matamaan sa akin? Kayong dalawa. Kanina ko pa kayo sinasaway. Konting respeto naman. Mas matanda ako dito at akong nauna sa trabaho. Ikaw, Ivy, hayaan mo si Lena kung ganyan siya kumilos. Nung wala ka pa, ganyan na talaga siya pero hindi namin sinisita. At ikaw naman, Lena, mamaya mo na kausapin to si Arthur. Tama rin si Ivy. Marami pa tayong gagawin dito. Opo, Kuya Arthur. Balik na po ako sa trabaho. Simula noon, nawalan na ako ng ganang makipag-usap kay Ivy. Sa tuwing darating si Mang Simon sa tindahan, agad siyang nagpapaganda at todo pagpapapansin. Wala naman akong pakialam sa gusto niyang gawin sa buhay niya. Kaya lang, nang dahil napalapit siya kay Mang Simon, bigla talaga siyang yumabang. Simula nang pumasok yung babaeng yan dito, parang nasisira ang modo mo Huwag ka mag-alala. Ako rin naman, inis na inis. Pero hindi ko nalang pinapatulan. Ikaw kasi, patol ka ng patol kaya ayan, mainit ulo mo palagi. Sino ba namang hindi maiinis sa ginagawa niya? Sa totoo lang, okay na sa akin kung akuin niya lahat ng trabaho eh. Pero yung babantayan niya pa pati galaw ko. Hindi ko nga alam kung hindi niya tayo sinisiraan kay Mang Simon eh. Malay natin kung ano pang pinagsasabi niya pag nandito ang amo. Hindi maniniwala si Mang Simon sa kanya. Matagal na tayo dito. Hindi tayo basta-basta masisira ng babaeng yan sa amo natin. Maldita na. Tapos kung umasta parang tagapagmana ng kumpanya. Minsan, sa halip mainis ako, natatawa na lang ako sa kaartehan niya. Ako? Hindi talaga. Plastic ang ugali niya. Alam mo ba, pinag-uusapan na rin siya sa ibang tindera dito. Napakalandi daw. Nilalandi raw si Mang Simon. Nakakahiya. Ako na nga ang nahiya para sa kanya eh. Anong sabi mo? Malandi ako? Umayos ka sa pinagsasabi mo Hindi mo ako kilala. Nakikinig ka pala sa usapan namin, Ivy. Kung ayaw mo mapagsabihan ng hindi maganda,
Ayusin mo ang asal at pananalita mo sa amin. Baka gusto mong ako mismo magpaalis sa'yo dito. Hindi ako natatakot sa inyo. At ikaw, Lena, humanda ka talaga. Gusto mo yata na makagawa ko ng ikakasama mo, no? Sige, pagbibigyan kita. Ingat-ingat ka sa lumalabas sa bibig mo. Kaya kitang parusahan kahit kailan. Ano ka, Diyos? Magpaparusa ka sa mga tao? Umalis ka nga dyan sa harapan namin. Pinandilatan niya ako ng mga mata bago umalis sa harapan namin. Hindi na ako lumaban dahil alam kong nasaktan din naman siya sa sinabi ko. Makalipas ang ilang araw, biglang dumalaw si Kuya Arthur sa bahay. Tuwing linggo kasi, hindi kami nagbubukas ng tindahan. Nandoon din ang kapatid ko na si Jose, kasama ko sa bahay. Elena, kaya ako nandito eh. Narinig ko kasi na sinampal ka rin ni Ivy sa tindahan. Opo. Pero hayaan niyo na po yun. Kasalanan ko rin naman eh. Ay naku, wag mong hayaang masanay ang babae na ginaganyan ka. Alam mo ba, na parang may topak yun. Ilang gabi ko nang naririnig na parang may kung anong nagsasalita sa bahay niya. Mga alas 12 ng gabi yun. Sabi ko nga, baka may saltek siya. Ano po? Oo, nung una kong marinig, kakauwi ko lang galing kina paring Mayo. Alas 12 na yun. Akala ko nga, gudi-gudi ko lang eh. Pero nung lumapit ako sa kwartong inuupahan niya, may nagsasalita talaga sa loob. Kaya gabi-gabi nga binaman-manan ko na. Natatakot na ako eh. Pero pinipilit ko na lang para malaman kung siya ba talaga ang bumubulong. Walang duda siya ngayon, Lena. Baka naman po totoo siyang may diferensya. Pero hayaan niyo na po. Wala naman tayong pakialam sa kanya eh. Lalo na ako. Kaya ko nga sinasabi para mag-ingat ka. Baka pasukan ng hangin ng ulo nun at may gawin siyang masama sa'yo. Hindi na lang ako umimik, pero tinandaan ko lahat ng sinabi sa akin ni Kuya Arthur. Pagkaalis niya, agad naman akong inusisa ng kapatid ko na si Jose. Totoo po ba yun, ate? Nang inaaway ka ng bago niyong kahera? Oo, pero hayaan mo na yun. Dumamad ka kaya doon, ate? Alam mo namang malapit siya kay Mang Simon eh. Kapag lumaban ako, baka paalisin pa ako agad. Wala na tayong ibang aasahan kundi trabaho ko dito sa ukay-ukay. Ay, naku. Mahirap talaga pag may ganyang kasamaan sa trabaho. Yung parang sila ang may-ari ng tindahan kahit trabahante lang din naman sila. Kaya nga eh. Pero wala naman tayong magagawa. Kaya simula ngayon, hindi ko na siya papatulan. Palagi lang umiinit ang ulo ko kapag sinasagot ko lahat ng pinagsasabi niya. Gusto bagay, tama po kayo. Mas mabuti nang magbingi-bingihan kayo para wala ng gulo. Titigil din yun pag hindi mo pinapansin. Nang lumipas pa ang mga araw, bigla akong nakaramdam ng kakaiba sa katawan ko. Para akong nangihina, laking balisa, at biglang napapagod nang hindi ko maipaliwanag. Kahit ganoon ang pakiramdam ko, tuloy pa rin ako sa pagpasok sa tindahan. Hindi ako pwedeng magpahinga, lalo na't ako ang nagpapaaral sa kapatid ko. Lena, napapansin ko ha. Parang nangihina ka. Tsaka madalas kitang nakikitang balisa. Parang takot. Ano bang nangyayari sa'yo? Masama talaga ang pakiramdam ko, Ate Risa. Wala naman po akong lagnat pero pakiramdam ko, parang lalagnatin ako. May init sa loob ng katawan ko eh. Baka naman sobrang napagod ka. Makikisabat lang ah. Paano naman mapapagod yung si Lena? Halos palagi kang nakaupo. Para kang donya oh. Ivy, wala ako sa mood makipagtalo sa'yo ngayon. Gawin mo na lang ang trabaho mo at tigilan mo ako. Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. At saka, hindi ba sabi ko i-display mo yung mga damit sa sako na binili ni Mang Simon? Bakit hindi mo pa rin ginagawa? Oo nga pala. Naku, nakalimutan ko. Dati, hindi ka naman makakalimutin. Kahapon nga, sabi ko sa'yo, ligpitin mo yung pinagkainan natin pero hindi mo ginawa. Ako pang nagligpit pagdating ko kanina.
Buti hindi dumalaw si Mang Simon, kundi lagot na naman tayo. Ay, pasensya na po talaga kayo, Ate Rosa. Ha? Nakalimutan ko rin eh. Ayos lang sa akin, pero Lena, kung may nararamdaman ka, mas mabuting magpahinga ka muna. Huwag mong pilitin ang sarili mo, baka lumala pa yan. Naalala mo si Esmeralda? Ganyan din naramdaman niya noon. Kaya ko pa naman po. Kung hindi ko na kaya, magpapahinga talaga ako. Hindi ko naman po talaga ipipilit eh. O siya, mag-display na tayo ng mga damit. Mga bandang 9:00, baka dumating na si Mang Simon. Kayo na lang mag-display ha. Lilinisin ko muna ang kaha. Ayokong may masabi si Mang Simon tungkol sa trabaho ko. Bahala ka. Wala namang nag-utos kung anong dapat gawin mo riyan eh. Sinubukan kong piliting kumilos para makapag-display ng mga damit. Pero bigla akong nanghina at nahilo. Umupo muna ako sandali at pinunasan ng pawis ko na tuloy-tuloy ang pagtulo. Sakto namang dumating si Mang Simon at masama siyang nakatitig sa akin. Napansin ko rin si Ivy. Siya na ang gumagawa ng trabaho ko kanina. Aba, para ka namang donya dito, Lena. Hindi ba sinabi ko na ikaw ang dapat mag-display ng mga bagong dating na ukay-ukay? Abay, bakit dinatan kitang nakupo lang dyan? Parang ikaw pa nagpapasahod sa kanila. Mang Simon, masama po talaga ang pakiramdam ko. Parang bigla po ako nanghina habang nagdi-display kanina eh. Kamo, tumatamad ka na. Inaasa mo na kay Ivy ang trabaho mo. Magkaiba kayo ng responsibilidad, alam mo yun. Kaya simula ngayon, dadalasan ko na ang punta ko rito para malaman kung nagtatrabaho kayo na maayos. Matagal ka na sa akin, Lena. Pero hindi pwedeng kumikilos ka na lang kapag trip mo. Umupo lang naman po talaga ako saglit. Nahihilo po ako, Mang Simon. Ahem, Mang Simon. Kakaupo lang po talaga ni Lena nung dumating kayo. Ilang araw na rin po siyang ganyan eh. Sinabihan ko na nga siyang magpahinga pero ayaw. Maski ako nag-aalala na sa kanya eh. Kung hindi mo kaya magtrabaho, magpahinga ka. At nang mapalitan ka na, marami pa naman dyan naghahanap ng trabaho eh. Hindi naman po ako aalis eh. Napagod lang po talaga ako bigla. Pasensya na po. Babalik na po ako sa trabaho ko ngayon. Ivy, iwan mo na kay Lena yung trabaho, ha? O Risa, sama mo muna si Lena dito. Sumasakit na naman yung likod ko, ha? Ay, nako. Baka pwede mo ulit akong hilutin. Ay, sige po, Mang Simon. Hihulutin ko po kayo. Sa tindahan, may isang silid sa bandang likod na siyang pinagpapahingahan ni Mang Simon kapag dumadalaw siya. Doon pumasok sina Ivy at Mang Simon. At nang kami na lang ni Ate Risa ang naiwan, tumingin siya sa akin at ngumiti. Huwag mo nang dibdibin yung sinabi ni Mang Simon. Nagulat lang siguro nang makita kang nakaupo habang kami may ginagawa. Ay, yung matanda talagang yun. Parang hindi marunong umunawa. Tinawag pa ako tamad. Tatagal ba ako dito ng 9 na taon kung tamad ako? May sip-sip kasi tayong kasama kaya ganyan si Mang Simon. Hayaan mo, bibigyan ko talaga ng leksyon yung babaeng yan. Ipaghihiganti kita. Alam ko namang sinisiraan niya tayo eh. Dati, maayos ang pakikitungo sa atin ni Mang Simon kahit suplado siya sa iba. Ngayon parang tayo na palagi ang inaaway. Ay, mabuti pa. Tapusin na lang natin to. Mamaya kung ano na naman masabi niya pagbalik nila at hindi pa tayo tapos eh. Oo nga, nakakabwisit talaga. Simula nang dumating yan, palagi na tayo nasa sermonan. Maya-maya, lumabas na sila muli sa silid. At tapos na rin kami ni Ate Risa sa pagdidisplay ng mga damit. Bumalik na naman si Aling Doray para bumili. Pero si Ivy agad ang tinawag niya. Alam mo ba, Mang Simon, si Ivy talagang pinakamasipag dito. Hindi gaya ng dalawang yon ang masasamang ugali. Kung ako sa'yo, palitan mo na sila. Baka sila pang nagdadala ng malas sa tindahan mo. Hayaan mo, Dora. Darating din ang araw na matsyetsyempohan ko yung dalawa. At oo, tama ka.
Si Ivy ang pinakamasipag na kaherang nagtrabaho dito. Lahat na ginagawa niya. Aling Toray, pili na po kayo ng gusto niyong damit. Doon po sa may kaha, yung pinakamaganda. Ay, sige, doon tayo. Bilis! Tingnan niyo. Si Ivy ang gusto ng mga tao dito. Bakit hindi niyo siya gayahin? Magaling sa mga customer. Grabe naman po kayong pumuri kay Ivy. Para bang sa tagal namin dito wala kami nagawang tama. Noong wala pa po siya, hindi niyo naman kami sinisermo na ng ganito eh. Hindi sermon to ha. Huwag kayong sumama ang loob sa sinasabi ko. Lalo ka na, Lena. Abay, simula nung dumating si Ivy, parang umaasa ka na lang sa kanya. Huwag ganyan, Iha. Hindi naman po ako umaasa sa kanya eh. Nagkataon lang po talaga na bigla akong nahilo. Parang hindi ko po maintindihan ang sarili ko. Kaya po ako naupo. Nakakasama naman po kayo ng loob. Lalo na't alam niyo naman po kung gaano ako kasipag dito. Oo nga naman po, Mang Simon. Kung may iba pa sana kaming mapasukang trabaho, hindi kami magtitiis dito. Lalo na ngayon may bago na kayong paborito. Hindi naman umimik ang matanda at tinalakuran lang kami para lumapit kina Ivy at Aling Doray na magkausap. Maaga kaming nagsara ng tindahan kaya umuwi na agad ako. Para akong lantang gulay pagdating sa bahay. Ramdam ko na pati mga ugat ko sa katawan parang nagmamakaawang magpahinga. Ate, nakahanda na po yung pagkain sa mesa. Dadalan ko na lang po ba kayo? Wag na. Parang wala talaga akong gana eh. Ewan ko ba? Parang nilalagnat ako pero hindi ko maintindihan. Sobrang sakit ng ulo ko minsan. Tapos tong katawan ko, parang lantang gulay. Kaya nga po huwag kang magpagutom. Baka lalo pang lumala ang pakiramdam mo eh. Kukunin ko na yung pagkain ha. Dadaling ko dito. Ako nang bahala sa'yo ate. Ako na asikaso sa'yo. Wow ah. Sige, minsan lang to. Gusto ko ring maranasan na inalagaan ako ng kapatid ko. Isaglit lang ate ha. Maglalagay lang ako sa pinggan. Ay, tsaka nga pala. Kamusta na yung Ivy na yun? Inaaway ka pa rin ba? Hindi naman. Pero ganun pa rin ang ugali. Siya na nga yung paborito ni Mang Simon eh. Kasi kapag nandyan si Amo, para bang inuubos niya lahat ng trabaho. Parang siya lang ang marunong. Hayaan mo na po siya ate. Huwag ka na mainis sa kanya. Baka lalo ka pang hindi gumaling eh. Nang iabot na niya sa akin ang pagkain, biglang nahulog ang pinggan. Para akong walang lakas para mahawakan yun. Natamaan pa ako sa paa, kaya nabasag ang pinggan at dumugo ang paa ko. Oh, ate, ayos ka lang po ba? Hindi ko kayang hawakan yung pinggan. Parang ang bigat. Mabigat? Hindi naman mabigat yan ah. Basta, parang mabigat. Diyos ko, ano ba nangyayari sa akin? Parang naninigas ang kamay ko. Hindi ko magalaw ng maayos. Ate, oo nga no. Naninigas yung kamay mo. Ay, teka, sandali lang po. Kukuha ko na maligamgam na tubig ha, para ibabad mo. Baka napasma ka sa kakatrabaho sa ukay-ukay eh. Sige, pakibilis na siya. Dalian mo na. Kaagad na magtumakbo ang kapatid ko para kumuha ng maligamgam na tubig. Binabad ko ang mga kamay ko doon at unti-unti ring gumaan ang pakiramdam ko. Hanggang sa bigla akong makarinig ng isang tinig. Iisa noong una, pero kalaunan, parang dumami sila at sabay-sabay nang bumubulong sa akin. Jose, sakit ng tenga ko. Ang sakit. Ang ingay. Po? Hindi naman po maingay ate ah. Kayo lang naman po yung maingay dito. Meron, Jose. May boses akong naririnig. Tsaka, tunog ng plato na parang binabagsak sa semento. Hindi ko na to kaya. Kumuha ka na makapal na kumot. Tulungan mo akong takpan ng tenga ko, bilis. Ay, opo, sandali lang po. Ay, Diyos ko. Ano po ba nangyayari sa akin?
Kung may nagawa man ako kasalanan, kung kaya niyo ako pinaparusahan, patawarin niyo ako. Hindi na ako gagawa ng mali. Hindi na ako makikipag-away. Basta alisin niyo na lang yung mga boses, pakiusap. Ate, eto na po yung kumot na hinihingi po ninyo. Sige na, tulungan mo akong takpan ng tenga ko. Bilisan mo! Mahigpit kong tinakpan ang mga tenga ko para wala akong marinig na kahit anong boses. Pero lumulusot pa rin iyon kahit gaano kakapal ang kumot. Halos kalahating oras akong nagtitiis sa mga boses na patuloy na bumubulong sa akin. Ate, ano po ba yung sinasabi ng boses sa inyo? Hindi ko rin maintindihan eh. Parang may nagdadasal. Pero hindi ko alam kung ano yung sinasabi. Ang update talaga ng tenga ko, Jose. Baka naman po may malignong nakatira dun sa ukay-ukay tapos natipuan kayo, ate. Matagal na ako nagtatrabaho dun. Imposibleng may maligno. Ang mabuti pa, matutulog na ako. Madilim na rin naman eh. Matutulog po ba kayo nang hindi kumakain? Wala akong gana. Pabangon na lang ako mamaya kung magutom ako. Mauna na ako sa'yo Pakiligpit na lang yung mga nabasag ko at mag-iingat ka na huwag ka masugatan. Tumango naman sa akin ang kapatid ko. Kaya dali-dali akong tumakbo papunta sa kwarto. Kahit masakit pa ang sugat sa paa ko. Hindi ko na namalayan na nakatulog ako kagad. Pero nagising ako nang biglang hilahin ni Jose ang buhok ko. Aray naman, Jose! Bakit mo ba hinila ang buhok ko? Ngayon lang ako nakatulog ng maayos tapos sinistorbo mo pa? Humiga ka na nga at patulog. Hayaan mo na ako. Busog pa ako eh. Babangon na lang ako mamaya kapag gutom na ako. Ate, kasi may nakita akong dugo sa unan mo eh. Baka galing lang yun sa sugat ko at sa paa kanina. Hayaan mo na. Hindi naman ako mamamatay eh. Ang importante, makapagpahinga ako para may lakas ako bukas sa pagtrabaho. Hindi po galing sa sugat mo, ate. Galing po sa tenga mo. Sa tenga ko? Oo nga. May dugo nga. Kanino ko pa pinagmamasdan, ate? Tuloy-tuloy yung paglabas ng dugo eh. Kaya kita ginising. Hanggang ngayon lumalabas pa rin. Anong gagawin natin? Paano natin mapapatigil tong dugo? Nasira ata yung tenga ko dahil sa boses na naririnig ko kanina eh. Ay, Diyos ko. Huwag naman sana akong mabingi. Ayoko talaga mabingi. Ate, yung sahod niya sa susunod na linggo. Ipagamot niyo na po Titigil na lang po ako sa pag-aaral para makahanap ako ng trabaho. Mangangalakal na lang po ako. Hindi ka titigil sa pag-aaral, ha? Kahit anong mangyari. Gusto mo bang matulad sa akin? Wala akong alam kundi magtrabaho sa ukay-ukay. Kung nakapag-aral lang sana ako ng maayos, sana may mas magandang trabaho ako ngayon. Pero ate, paano naman kayo? Kung hindi kayo magpapagamot, hindi pwedeng lumala ang kondisyon mo. Basta, ako nang bahala sa sarili ko, ha? Huwag mo na akong alalahanin. Kaya ko to, ha? Matulog ka na lang, Jose. Sige na. Kinaumagahan, agad kong nilinis ang tenga ko na may bahid pa rin ng dugo. Pero wala nang lumalabas na kahit ano. Ako na lang mag-isa sa bahay dahil pumasok na ang kapatid ko. Pagkatapos kong ayusin ang sarili ko, umalis na ako para magtungo sa tindahan. Nakasalubong ko si Kuya Arthur, kaya sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Sa totoo lang, Kuya Arthur, natatakot na talaga ako sa pwedeng mangyari sa akin eh. Iniisip ko na baka bigla na lang akong mabingi. Ayokong mangyari yun. Gulong-gula na nga ako eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Oy, bakit naman dudugo ang tenga mo? Pwera na lang kung may sira sa loob. At yung pagiging balisa mo baka dahil din yan kay Ivy. Pero teka, parang alam ko na kung bakit siya nagdadasal gabi-gabi Alam mo, si Allen Janice na kapitbahay ko. May iniinda yun dati, hindi ba?
Aba, ginamot siya ni Ivy. At ngayon alam mo, magaling na siya. Ano? Marunong manggamot si Ivy? Akala ko hilot-hilot lang. Manggagamot rin pala. Alam kong hindi kayo magkasundo. Pero bakit hindi mo subukang magpagamot sa kanya? Baka nausog ka lang kaya ka nagkakaganya. Pag-isipan ko po na magpapagamot ako sa kanya. Elena naman, ibaba mo na ang pride mo. Ikaw ang nangangailangan ng tulong ngayon. Abay dapat marunong ka magpakumbaba. Kung hindi, baka may masamang mangyari sa'yo. Opo. Nang makarating ako sa tindahan, naroon na silang dalawa. Ni isa sa kanila ay hindi ko sinabihan tungkol sa nangyayari. Baka kung ano pa ang isipin nila, lalo na't baka akalain pa nilang nababaliw ako. Buti dumating ka, Lena. Aalis muna ako. Inutusan ako ni Mang Simon na sunduin yung magde-deliver ng ukay-ukay. Kayo na ni Ivy ang bahala dito, ha? Hindi ka pa babalik agad? Baka mamayang hapon pa ako makabalik. Maasahan niyo po ako dito, Ate Risa. Huwag ka mag-alala, tutulungan ko si Lena. Lalo na yan, parang nangihina. So hindi natin alam kung bakit eh. Mabuti. Lena, huwag mo na lang siyang pansinin, ha? Walang aawat sa inyong dalawa pag nag-away kayo dito. Opo. Aalis na po kayo, Ate Risa. Baka mauna pa sa iyo yung magdi-deliver eh. Oo na, aalis na ako. Nang kami na lang ni Ivy ang naiwan, huminga ako ng malalim at lumapit sa kanya. Napatingin siya sa akin na parang nagtataka. Sabay taas ng kilay habang tinititigan ako. Oh, may kailangan ka? Ang balita ko, magaling ka raw manggamot. Pwede mo ba akong gamutin? After lahat ng ginawa mo at pinagsasabi mo sa akin, ngayon hihingi ka ng tulong? Nakikiusap ako. Kailangan ko talaga ng tulong mo. Hindi ko na kaya kung ano man itong nangyayari sa akin eh. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko man. Kung ano man yung kasalanan ko ah. Ang gusto ko lang sana, patulungan mo ako. Kapag napagaling mo ako, ibabayad ko sa'yo lahat ng sahod ko sa linggo. Hindi ko kailangan ng bayad mo. Pasalamat ka. Hindi ako masamang tao. Kahit na may ginawa kang mali sa akin, tutulungan pa rin kita. Ay nako, salamat Ivy ah. May nagsabi kasi sa akin na pinagaling mo raw yung matandang kapitbahay nyo. Kaya umaasa ako na mapapagaling mo rin ako. Ano ba kasi yung nararamdaman mo? Nakakarinig kasi ako ng mga boses eh. Bumubulong, kaya sumasakit ang tenga ko pati ulo ko. Sige, maupo ka. Hisulitin ko ang sentido mo. Pero kung gusto mo talagang gumaling, tiisin mo ang sakit ha. Hindi lahat ng ginagamot walang nararamdaman. Oo, titiisin ko kahit ano. Bakit hindi mo sinabi kay Ate Risa na magpapagamot ka sa akin? Nahihiya ka bang marinig niya yung kinalaban mo? Dito ka rin pala hihingi ng tulong? Oo nahihiya ako. Kahit sa'yo nahihiya ako eh. Pero wala akong magawa. Kung ikaw lang ang makakatulong sa akin, kahit na nag-away pa tayo, hihingi ako ng tulong sa'yo. Habang ginagamot ako ni Ivy, bigla ko namang narinig ang malakas na boses na bumubulong sa akin. Sumasakit ang tenga ko, pati ulo ko. Habang hinahaplos niya yun, napasigaw ako at naitulak ko siya dahil sa sobrang sakit. Uy, ano ka ba? Bakit mo ako tinulak? Tama na! Hindi ko na kaya. Nung hinahaplos mo yung sentido ko, bigla ko na namang narinig yung boses. Bumubulong ulit. Tapos, sumakit yung ulo ko. Para siyang sasabog sa sobrang sakit. Ay, nako. Sinabihan na nga kitang tiisin mo lang eh. Bahala ka dyan kung ayaw mo. Hindi ko talaga kaya eh. Parang mas lalong lumahalala yung pakiramdam ko sa ginagawa mo. Ba't parang kasalanan ko pa ah? Hindi ko sinasabing kasalanan mo. Sige na, balik na lang tayo sa trabaho.
Nang makabalik si Ate Risa, agad ko siyang sinabihan tungkol sa lahat. Sinabi ko rin na habang ginagamot ako ni Ivy, bigla akong nakaramdam ng matinding sakit ng ulo at muli na namang bumalik ang mga boses na naririnig ko. Ikaw talagang babae ka? Bakit ka nagpadalos-dalos magpagamot sa kanya? Magtagalit kayong dalawa, hindi ba? Kung gusto mo talaga magpagamot, sana sa totoong manggagamot ka nalang pumunta. Ate Risa, sa totoo lang, parang sa kamay mismo ni Ivy nanggagaling yung sakit ng ulo ko kanina eh. Para talagang mababasag tapos nakikita ko yung bibig niya. Parang may binibigkas. Oh, ayan oh. Baka may kinalaman si Ivy sa nangyayari sa'yo, Lena. Ano? Oo. Hindi kaya kinulam ka niya o pinakulam? Kasi sabi rin sa akin ni Arthur, kagabi raw, naririnig niyang bumubulong-bulong niya si Ivy sa kwarto niya. Pero ang sabi ni Kuya Arthur, kaya daw siya nagbubulong kasi manggagamot siya. Baka ritual o may ginagawa siyang panggagamot. Siya mismong nagsabi sa akin na magpagamot ako kay Ivy. Ay, nako. Namomroblema talaga ako sa'yo, Lena. Kaunting ingat naman sa mga desisyon mo. Baka mamaya ikapahamak mo na yan. Ang mabuti pa mauna ka nang umuwi. Ako nang kakausap kay Mang Simon. Magagalit na naman sa akin yung matandang yun eh. Ako nang bahala. Kapag hindi ka pa niya inunawa, aalisan ko talaga siya. Tingnan natin kung makakahanap pa siya ng katulad natin na kayang tiisin ng ugali niya. Sige po, basta kayo na bahala kay Mang Simon ha. Sige na, mag-iingat ka, iha. Kaagad din akong umuwi, pero dumiretso muna ako sa bahay ni Kuya Arthur. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari sa tindahan. Nagtaka naman siya kung bakit ko raw naramdaman yun. Gayong maingat at malinis naman daw manggamot si Ivy. Hindi ko rin maintindihan eh. Pero malakas talaga ang kutob ko na galing sa kamay niya mismo yung sakit ng ulo ko kanina eh. Para talagang may tumutusok sa loob ng ulo ko. Tapos yung boses, mas lalo pang lumakas. Sabi nga ni Ate Risa, baka raw nakulam ako. Teka, oo nga no. Baka nga talaga nakulam ka, kaya ka ganyan. Elena, punta tayo sa kabilang baryo ha. May manggagamot doon, si Rolly. Magaling yung binatang yun. Sigurado makakatulong yun sa'yo. Ngayon na po ba tayo pupunta? Maaga pa naman po eh. Pwede pa diba? Hindi ko naman po alam ang gagawin ko. Kuya Arthur, kapag tumagal pa to, baka mabaliw na ako eh. Sige na, ngayon na. Ako nang bahala sa pamasahe sa tricycle ha. Papunta't pa uwi. Sige po. Gusto ko na talagang malaman kung ano ang nangyayari sa akin eh. Dali-dali kaming nagpahatid sa tricycle papunta sa kabilang baryo. Pagdating namin doon, nagtuloy kami sa kamalig ng binatang manggagamot. Kakilala siya ni Kuya Arthur, kaya malugod niya kaming tinanggap sa kamalig niya. Oh, maupo ka Lena, para magamot na kita. Kailangan kong hawakan ng ulo mo para kumapit ang orasyon ko, ha? Sige ho. Gawin niyo ang lahat ng makakaya mo. Wala na akong ibang gusto kundi malaman kung kinulam ba talaga ako o hindi eh. Rolly, malaking tiwala ko sa'yo kaya dinala ko siya dito. Ikaw lang ang alam kong makakatulong sa kanya eh. Gagawin kong lahat, Lena. Kailangan nating malaman kung saan galing yung sakit mo. Kuya Ronnie, sige po, simulan mo na. Kalahating oras bago natapos ang orasyon dahil marami pa siyang sinindihang mga dahon para ipausok sa akin. Pagkatapos noon, hinarap niya ako. Ipinagtapat ko sa kanya na ang iniisip kong kumulam sa akin ay walang iba kundi si Ivy. Teka, hindi ko kilala kung sinong kumulam sa'yo eh. Pero base sa nakita ko, yung dating kahera niyo sa ukay-ukay, ang may gawa niyan. May galit siya sa'yo, kaya kanya kinulam. Ang tumama sa'yo ay kulam na tagabulong. Kaya ka nakakarinig ng mga bulong. Yung mga boses sa yon ang nagdadala ng sakit sa'yo. Dating kahera? Pero si Ivy, kararating lang niya sa tindahan eh. Ibig sabihin,
hindi siya ang nangkulam sa akin, kundi si Ate Esmeralda. Pero hindi naman kami nag-away eh. Maayos pang samahan namin noon. Uy, baka may lihim siyang galit sa'yo na hindi mo alam, Lena. Rolly, sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan kong gawin para mawala ang kulam sa akin. Mawawala lang ang kulang kung siya mismo, si Esmeralda, ang titigil. Siya lang ang makakaputol niyan. Kuya Arthur, samahan niyo po ako. Pupuntahan ko si Ate Esmeralda. Sige, bukas ng umaga. Pupuntahan natin siya sa ospital, ha? Ospital? Hindi mo ba ala? Dinala siya sa ospital kagabi. Lumala ang kalagayan niya. Humingi ka lang ng tawad sa kanya. Baka sakaling alisin niya ang sumpa. Yun lang ang paraan para mawala ang mga boses na naririnig mo. Huwag ka na pumasok sa tindahan bukas, ha? Maaga tayo nga alis para mapuntahan natin si Esmeralda. Tutulungan na kita doon, Lena. Sige po. Nang sumapit ang umaga, pumunta nga kami sa ospital pero hindi ko inaasahan ang madadatnan ko. Si Ate Esmeralda, nasa ICU na at parang lantang gulay. Hindi makakilos, hindi makapagsalita at nakapikit lang. Parang wala na agad ang pag-asa kung gagaling pa siya. Pero sinubukan ko pa rin siyang kausapin kahit hindi ko alam kung maririnig niya ako. Ate Esmeralda, ano bang naging kasalanan ko sa inyo? Bakit niyo nagawa to sa akin? Ang sabi niyo pa nga noon kay Ate Risa na ako ang mas pinagkakatiwalaan niyo eh. Pero bakit? Bakit niyo ako kinulam? Naririnig ka niya, Lena. Sabihin mo lang lahat ng gusto mong sabihin. Ate Esmeralda, patawarin niyo na ako kung may nagawa man akong mali. Alam niyo naman na hindi pwedeng mawala ako eh. Sa akin lang umaasa ang kapatid ko. Hindi ko alam kung paano kami mabubuhay kung walang may masamang mangyari sa akin. Lena, hawakan mo ang kamay niya para maramdaman niya ang pagsisisi mo. Para marinig ka ng puso niya. Ate Esmeralda, sana po, alisin niyo na ang sumpa. Hindi ko na po kaya. Mababaliw na po ako kapag nagpatuloy ito eh. Napaiyak ako habang hawak ko ang kamay ni Ate Esmeralda. Dumating ang doktor kaya umalis na muna kami. At dahil medyo maaga pa, dumiretso na ako sa tindahan. Sakto namang wala si Mang Simon kaya pwede pa akong makapasok. Saan ka galing, Lena? Di mo man lang sinabi sa akin tanghali ka na papasok. Ate Risa, may kailangan po kayong malaman. Ano yun? Sabihin mo. Tayo lang naman dito wala si Ivy. Nasa bahay ni Mang Simon daw siya. Tigpatingin na po ako sa manggagamot sa kabilang baryo. Ha? At ano nangyari? Alam ko na po kung sino ang may gawa ng kulam sa akin. Si Ate Esmeralda po. Ano? Opo, ate. Natatakot ako, ate. Nasa ICU pa siya eh. Hindi ko na siya makausap ng maayos. Napunta na ako doon. Kinausap ko siya habang tulog. Sana mawala na yung sumpa. Sana maging maayos na lahat. Mawawala yan, Lena. Naniniwala ako. Mabait kang tao. Wala siyang dahilan para gawin niya yun sa'yo. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Niyakap niya ako. Kaya kahit mapano, biglang gumaan ang loob ko. Nang sumapit ang gabi, bigla akong nagising na parang may bumubulong sa akin. Nakabukas ang lampara ko. Kaya naaninag ko ang isang aninong nakadikit sa may tenga ko. At parang nakalapit ang bibig nito sa mismong tenga ko. Napasigaw ako sa sobrang takot. Dahilan para magising ang kapatid ko. Ate! Ate, ayos ka lang ba? Oh, Jose, buksan mo ang ilaw. Bilisan mo. Opo, sandali lang po. Ayun na po, ate. Jose, si Ivy, nakatayo sa likuran mo. May hawak siyang itim na kutsilyo. May pulang marka. At may buhok. Mahabang hibla ng buhok. Ano? Saan po banda?
Ate, tinatakot niya po ako eh. Wala namang ibang tao rito. Tayo lang naman po. Parang tulog pa po kayo kanina eh. Hindi ako nagkakamali. Ayan siya, nakangisi, tinitingnan niya ako. Nasa likuran mo, Jose. Imposibleng hindi mo siya makita. Lumapit si Jose sa akin at malakas akong sinampal. Sandali akong natigilan habang nakatingin ako sa kapatid ko. Bakit mo ako sinampal? Para po may masmasan kayo ate. Tignan niyo yung tinuturo niyo kanino. Nandiyan pa ba yung sinasabi niyo, Ivy, na may hawak na kutsilyo at hibla ng buhok? Wala. Pero, nandiyan lang siya kanina eh. Hindi ako pwede magkamali. Nakita ko talaga siya. Nakingisip pa nga habang nakatingin sa akin eh. Gusto niyo po ba sampalin ko ulit? Ate, guni-guni niyo lang yun. Wala pong ibang tao dito. Tayo lang talaga. Iniisip niyo lang si Ivy kaya parang nakikita niyo siya. Tama ka. Baka guni-guni ko lang talaga. Wala nga si Ivy sa panaginip lang. Namamalikmata lang ako, Jose. Ay, mabuti naman at alam niyo na. Binabantayan ko naman po kayo ate. Huwag kayong matakot. Hindi ko kayo pababayaan o iiwan man lang. Kailangan niyo lang po. Labanan niyo yung boses na naririnig din niyo. Sinusubukan ko. Pero ang sakit talaga sa tenga eh. Para talagang mababasag. Hayaan mo. Magpapagamot ako ah. Opo, magpagamot kayo. Tara na po. Babalik na tayo sa pagtulog ate. Makalipas pa ang ilang linggo, tuluyang bumagsak ang katawan ko. Dahil sa mga nangyayari, ramdam ko kung gaano ako kapayat at yung mga damit ko halos maluwag na sa akin. May iilang nakakakilala sa akin ang nagtataka kung bakit ganoon ang itsura ko. Sinasabi ko na lang na nagkasakit ako, pero hindi ko binabanggit na pakiramdam ko'y kinulam ako. Patuloy pa rin akong pumapasok sa ukay-ukay. Sa kabila ng nangyari, isang umaga, pagdating ko sa tindahan, wala si Ate Risa. Nagtaka ako dahil palagi naman siyang nagsasabi sa akin kapag hindi siya makakapasok. Hinahanap mo ba ang amiga mo? Bakit kaya hindi pumasok si Ate Risa? Hindi naman siya nagsabi sa akin kahapon ah. Alam mo, may desisyon talagang hindi na kailangan ipaalap. Hindi rin siya nagpaalam kay Mang Simon eh. Maaga siyang dumating dito kanina. Ang sabi niya kapag dumating ka raw, tayong dalawa ang susundo kay Ate Risa sa bahay nila. Tayong dalawa? Tayo ang susunod? Oo, yun ang utos niya. Tsaka Lena, mukha ka talagang nangangayat oh. Tinamaan ka na yata ng sakit na hindi mo alam kung saan nanggaling eh. Matagal na akong hindi makatulog ng maayos eh. Parang pagod na pagod ang katawan ko kahit nanghihina ako. At higit sa lahat, wala akong ganang kumain. Ay, kawawa ka naman. Tara na, puntahan na natin si Ate Risa. Sige. Nagtaka rin ako kay Ivy dahil bigla siyang naging mabait sa akin. Iniisip ko na lang na baka naaawa siya sa kalagayan ko. Kaya mas maayos na ang pakikitungo niya sa akin. Balita ko, pumunta raw kayo ni Arthur sa manggagamot? Ano daw sabi sa'yo? Bakit yun nagkasakit? Ang sabi, kinulam daw ako ni Ate Esmeralda. Pinanggit niyang pangalan yun? Hindi, ako lang ang nakaisip. Kasi si Ate Esmeralda lang naman ang kahera namin dati, ni Ate Risa. At nagtataka talaga ako. Bakit niya ako kinukulam? Maayos naman kami. Hindi kami nag-away. Wala man lang maliit na tampo. Ganun ba? Teka nga pala, Lena. Paano ba kayo nagkakilala ni Ate Risa? Alam mo, gusto ko rin siyang maging kaibigan eh. Kaya lang, may isang ugali siya na talaga namang iniiwasan ko. Mabait sa Ate Risa. 15 anyos pa lang ako nung pumasok ako sa tindahan. Siya yung pinakauna doon. Ako ang susunod tapos pumasok si Ate Esmeralda. 3 kami nagtagal kay Mang Simon. Kaya nagulat kami nung bigla siyang umalis eh. May sakit daw kasi siya. May sakit? Ano kayang sakit niya? Hindi ko rin alam eh.
Bigla lang siyang nagkasakit. Delikato talaga yung biglaan na lang nagkakasakit eh. Lalo na kung dati namang malusog. Kagaya mo. Pagdating ko dito, ayos ka pa eh. Pero ngayon, halos butot balat ka na. Hayaan mo na. Sana magising na si Ate Esmeralda para makahingi ako ng tawad kung may nagawa man akong mali sa kanya. Nang makarating kami sa bahay ni Ate Risa, wala nang tao doon. Nakalak na rin ang pinto, kaya siguradong may mahalagang pinuntahan siya. Wala si Ate Risa. Ang mabuti pa, bumalik na lang tayo sa loob. Mamaya na, aakit ako sa gate. Sumunod ka ha? Naku, magagalit si Ate Risa kapag nalaman niyang pinasok natin ang bahay niya. Hindi naman natin sasabihin eh. Tayong dalawa lang ang makakaalam ng gagawin natin. Ano bang dahilan at gusto mong pasukin ang bahay niya kahit wala siya? Baka may makakita sa atin, Ivy eh. Papagkamalan pa tayo magnanakaw niyan eh. Hay, aakit na ako Bubuksan ko yung gate para makapasok ka. May ipapakita ako sa'yo. Ipapakita? Ano naman ipapakita mo sa akin sa loob ng bahay ni Ate Risa? Mamaya, malalaman mo rin. Umakyat siya sa gate at ang bilis-bilis niya, nagawa pa niyang pagbuksan ako para tuluyan akong makapasok. Nakalak ulit ang pintuan ng bahay, pero biglang dinukot ni Ivy ang susi mula sa bulsa at yun ang ginamit niya para buksan ang pinto. Ivy, bakit ka may susi? Ano ka pa? Nahulog to ni Ate Risa nung nagmamadali siya. Sinadya kang kunin para makapasok tayo dito. Halika na, tumuloy ka. Maliit lang ang bahay niya. 1 kwarto lang. Mabilis atin makikita kung anong hinahanap natin. Wala naman tayong hinahanap dito, Ivy. Baka ikaw meron. Kumalma ka. Wala dito sa labas yung hinahanap ko. Siguradong nasa loob ng kwarto niya. Ivy, ano ka ba? Lumabas na tayo bago pa tayo maabutan dito. Ayaw mo bang malaman kung sino talagang kumulam sa'yo? Kung ayaw mong gumaling, edi umalis ka. Pero gusto mo pang mabuhay, di ba? Kaya sumunod ka sa akin. Dahil sa sinabi niya, bigla akong naguluhan kaya sumama ako sa kanya. Pumasok kami sa silid ni Ate Risa at doon ako tuluyang nagulat sa mga nakita ko. Naroon ang isang itim na altar, mga hibla ng buhok niya at litrato niya na tinatarakan ng kutsilyong may pulang marka. Yan mismo ang nakita kong hawak mo, Ivy. Nung gabing yan, yung kutsilyo na yan, nakangisi ka pa sa akin eh. Habang ako takot na takot. Ako? Bakit naman ako hahawak niyan? Alam ko na. Kaya mo ako nakikita para isisi mo sa akin ang lahat na nangyayari sa'yo. Totoo. Hindi tayo magkasundo. Hindi mo gusto kung ano ako at hindi rin kita gusto kung ano ka. Pero kahit ganun, hindi ako mananakit ng tao. Kapag ayaw ko sa isang tao, pinapakita ko ng harap-harapan. Hindi tulad ng amiga mo. Ano? Si Ate Risa? Paano? Paano niya magagawa sa akin to? Paano mo nalaman lahat ng to? Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman. Ang mahalaga, alam mo na kung sino ang may silarin. Matagal na kitang gustong tulungan, Lena. Kaya lang, ang ilap-ilap mo sa akin eh. Ayoko na namang malaman nila kung sino talaga ako. Kaya naging maingat ako. May galit sa akin si Ate Risa? Pero, ang alam ko, wala naman akong nagawang mali sa kanya eh. Napabagsak ako sa sahig nang tuluyan kong malaman ang katotohanan. Walang ibang kumulam sa akin kundi si Ate Risa, yung taong akala ko, maaasahan ko at tapat sa akin. Tama pala ang sinabi ng albularyo. Ang dating kahera ang siyang kumulam sa akin. Hindi ko malang naisip na naging kahera rin si Ate Risa noon bago pa dumating si Ate Esmeralda. Huli na nung nalaman ko ang totoo. Nalaman ko lahat dahil lumapit ako kay Mang Simon. Pero hindi para landiin siya, no? May iba akong dahilan. Simula't simula pa, ramdam ko na ang presensya nila bilang mangkukulam.
Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Dahil alam kong hindi ka maniniwala. 100% ang tiwala mo kay Ate Risa. Alam kong mahihirapan akong buwagin yun. Kaya dinala na lang kita dito. At isa pa, hindi talaga tayo inutusan ni Mang Simon na sunduin si Ate Risa. Sinadya kong dalhin ka rito para ikaw mismo ang makakita. Matagal ka na sa tindahan, Lena. Pero hindi mo pa alam ang sikreto ng nalaman ko. Sikreto? Anong sikreto, Ivy? Si Mang Simon at Ate Risa, mag-ama sila. Nagpapanggap lang sila na hindi para makakuha ng maraming trabahador. Mga trabahador na balak nilang alipinin gamit ang kulam ng tagabulong. Alam nilang madaling mabiktima ang kagaya mo. Dahil napakabuting mong tao. At yan ang pinakaayaw ko sa'yo. Lena, masyado kang mabait, masyado kang madaling utuin. Mga walang hiya sila. Ilang taon na ako nagtatrabaho sa kanila. Pero hindi ko alam ang totoo nilang ugnayan. At ngayon, sigurado na ako. Kaya nagkasakit si Ate Esmeralda. Dahil baka kinulam din siya ni Ate Risa. Walang duda, Lena. Kapag nagising yung si Esmeralda, magiging alipin na nila yun. Gagawin siyang tagahanap o tagasunod na mabibiktima para mas dumami pa sila. Kaluluwa ng mga katulad nyo ang gusto namang kukulam para mas lumakas ang kulam nila. Tumayo ako at lumapit sa litrato ko na may nakadikit na buhok. Alam kong buhok ko yun. Kinuha ko ang kutsilyong nakatarang sa litrato ko at itinago ko yun. Ito ang gagamitin ko para patayin si Ate Risa. Hindi mo kaya yan, Lena. Masyado kang malambot para pumatay. At hindi yan ang tamang paraan. Ibaba mo nga yung kutsilyo. Mga masasama lang ang dapat humawak niyan. Kung ganun, totoo bang marunong ka talaga manggamot? Oo. Kung hindi mo lang sana ako pinatigil noon, baka napagaling na kita eh. Masakit talaga ang paraan ko kasi tinatanggal ko yung bulong na kumakapit. Pero lumaban yung bulong at doon ka nadali. Hindi mo kinaya labanan ng naririnig mo. Ivy, gamutin mo ulit ako ha. Ayoko mamatay. May kapatid pa akong bata. Hindi ko siya kayang iwan. Kawawa naman siya eh. Sumama ka sa akin. Sa bahay ko. Sapat na tong nakita mo para magtiwala ka sa akin. Hindi ko kayang gumawa ng masama sa tao. Oo, kinilala mo ako bilang masama ang ugali. Pero kailangan ko talagang maging ganun eh. Para hindi ako pagdudahan ng mga tunay na mangkukulam. Para makalapit ako sa kanila. At ikaw ang nakita kong paraan para maitago ko ang pagkatao ko. Kaya kita inaaway. Kaya ako nagpapakita ng sungit sa harap mismo ng totoong kumulam sa'yo. Sumama ako sa bahay niya noong mga sandaling yun. Doon ko rin nalaman na pati si Ivy ay kinulam din pala ni Ate Risa. Kaya lang, hindi siya tinablan dahil mayroon siyang pangontra. Pagdating namin sa bahay na inuupahan niya, doon niya ipinaliwanag sa akin ang totoo kung bakit may naririnig si Kuya Arthur na bulong o boses tuwing gabi. Maraming tao na ang nakarinig ng bulong. At ang akala nila, ako ang gumagawa nun. Para hindi ako mapahiya, sinabi ko na lang sa kanila na may ginagawa akong ritual gabi-gabi. Pero Lena, yung bulong na naririnig nila, hindi yun galing sa akin. Galing yun kay Ate Risa. Paano? Dumarating ba si Ate Risa dito? Hindi na niya na kailangan pumunta rito para bumulong. Kaya niyang ipadala ang kulam sa hangin. At pahintulutan na marinig ng kahit sinong tao. Para magmukhang masama yung taong pinupuntihan niya. Pero nilalabanan ko gamit ng ritual ko at ang anting-anting ko. Kaya hindi siya tatalab sa akin. Ikaw ang target nila ngayon, Lena. Mga walang hiya silang mag-ama. Lalo na si Ate Risa. Oo, inuuto ka nila dahil alam nilang may tiwala ka sa kanila. At alam ko rin na palagi kanyang pinagsasabihan na huwag kang magpagamot sa akin. Kasi ang akala niya wala akong alam. Doon siya nagkamali. May kinuha siya sa loob ng bag niya. Isang lumang libro. Inabot niya yun sa akin, sabay ngiti. Hinawakan pa niya ang kamay ko at doon ko lang nakita ang unang totoong ngiti na ipinakita sa akin ni Ivy. Gamitin mo yung libro
para makawala ka sa sumpa ng kulab. Hindi kita pwedeng tulungan palagi eh. Kailangan mo ring tulungan ng sarili mo. Paano ko naman to gagamitin? Basahin mo ang unang pahina. Kapag may naririnig ka na namang bulong, yan ang pangontra sa dasal niya. Yan ang lalaban sa kulab. Uulitin mo lang. Basahin mo ng basahin hanggang sa huminto ang bulong. Alam ko na hindi basta papayag ka mangkukulam na matatalo mo siya. Pero huwag kang matakot ha. Darating ako agad kapag kailangan mo ng tulong. Sige, susubukan ko, Ivy. Kailangan na nating bumalik sa tindahan kagaya ng dati. Hindi tayo pwedeng mabutihan doon ha. Dapat isipin ng lahat na magkaaway pa rin tayo. Itago mo yung libro. Siguraduhin mong hindi yan makikita ng peke mong amiga. O sige, mauna ka na. Susunod na ako para hindi mahalata. Nauna ngang bumalik si Ivy sa tindahan. Habang ako naman, halos hindi pa rin matanggap kung sino talaga ang nagtaksil sa akin. Pagdating ko sa tindahan, kitang-kita ko ang pagtataka ni Mang Simon at Ate Risa nang makita nila ako. Ay, Diyos ko naman, Lena. Tanghali na ngayon ka lang dumating. Sana hindi ka na lang pumasok. Sayang pa yung ibabayad ko sa yung babae ka eh. Pasensya na po talaga, Mang Simon. Masama po ang pakiramdam ko eh. Pinilit ko lang pong pumasok kasi kailangan ko pong magpagamot. Mang Simon naman, unawaan niyo si Lena. Si Ivy nga ay kararating lang din niya pero hindi niyo man lang pinagalitan. Ikaw talaga, may bago ka kasing paborito kaya ganyan mo na lang tratuhin si Lena. Huwag ka makialam sa desisyon ko sa buhay, Risa. Hindi ako hihingi ng opinyon mo. Manahimik ka kung ayaw mong palisin kita rito. Sige, paalisin mo. Hindi ko kayang makita na ginaganyan mo si Lena. Para ko na yung anak at tandaan mo, Mang Simon. Kami lang ang tumagal dito, kaya mag-ingat ka rin sa mga sinasabi mo sa amin. Hindi naman nakaimik ang matandang lalaki. At tumalikod lang bago lumapit kay Ivy. Sobrang galing nilang magpanggap kaya hindi mo mahahalata ang tunay nilang ugnayan. Si Ate Risa na akala mo'y nagmamalasakit at mapagkakatiwalaan. Pero sa likod pala noon, siya ang naging dahilan kung bakit ako nagkasakit. Lena, hayaan mo na yung matandang yan. Kapag ako napuno, susunugin ko talaga tong tindahan niya. Oo nga po eh. Gusto ko nga sanang sunugin itong tindahan eh. Para mawala lahat ng masasamang espiritu dito. Pero tayo-tayo lang naman ang nakakaalam niyan ah. Ate Risa, malakas ang kutob ko. Dito mismo sa tindahan to nanggagaling yung sakit ko. Pero di bale, kahit mamatay pa ako, isusumpa ko ang tindahan to. Ayan, ganyan dapat. Lumalaban ka. Oo, lalaban talaga ako. Ate Risa, alam niyo naman di ba? Turing ko sa inyo tunay na kaibigan. Alam kong hindi niyo ako kayang saktan. Siyempre naman, Lena. Parang anak na rin kita. Hayaan mo, may kalalagyan din niyang si Ivy. Wala nang ibang ginawa kundi siraan tayo kay Mang Simon. Itong si Mang Simon naman, ang bilis maniwala. Uto-uto talaga. Gabi na kami nakaalis sa tindahan. Agad ako naglakad pa uwi. Pero bigla akong hinabol ni Ate Risa. Napatigil ako at hinarap siya ng kalmado. Lena, napapansin kong parang umiiwas ka sa akin mula pa kaninang umaga. May problema ba tayo, iha? Simula bukas, kailangan nang may magbago. Kakausapin ko si Mang Simon sa umaga tungkol sa trato niya sa'yo. Grabe ka nang pumayat sa dinadala mo. Kala ko ba, nagpapagamot ka sa manggagamot? Bakit hindi ka man lang gumaling? Ang sabi po niya, mawawala lang tong sopa kung yung mismong mangkukulam ang gustong tumigil. Pero parang imposibleng mangyari yun eh. Tinanggap ko na lang po na kahit anong oras, pwede na akong mamatay. Ito na po siguro yung sakit na hindi ko na matatakbuhan. Lena, lakasan mong loob mo. Kanina, nakita ko si Ivy. Panay ang tingin sa'yo. Parang natutuwa pa sa pinagdadaanan mo. Hayaan mo, babalik din sa kanya ang karma. Ang Diyos na ang bahala sa kanya. Marami nang magbabago simula bukas. Hindi na ako makapaghintay. Sige na po, kailangan ko na pong umuwi. Tumalikod na ako sa kanya. Alam ko na ang ibig niyang sabihin. Baka pinagpaplanuhan niya akong tapusin.
Pero nagkataon namang ibinigay sa akin ni Ivy ang libro niya kung saan kaya kong labanan ang sumpa niya. Pagdating ko sa bahay, inabangan na agad ako ng kapatid ko. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng hinaing ko at sa kanya ko inilabas ang sama ng loob ko kay Ate Risa. Alam mo, Jose, sobra ko talagang pinagkatiwalaan si Ate Risa eh. Akala ko mas mabuti siya kaysa kay Ivy. Pero mali pala ako. Hindi si Ivy ang may kagagawa nito sa akin. Si Ivy pa nga mismo ang gustong tumulong sa akin eh. Kung ganun, paano mo may papaliwanag na nakita mo si Ivy na may hawak na kutsilyo? Baka ginagamit lang ni Ate Risa si Ivy para doon ko ibunto ng lahat ng sisi. Sinisi ko talaga si Ivy noon kasi akala ko siya ang salarin ng kulam ko eh. Pero hindi pala. Alam mo bang mabait si Ivy? Nagpapanggap lang siyang suplada dahil may plano daw siya. At kung ano man ang plano niya, sana magtagumpay siya. Lalo na kung kaya niyang talunin ang magkukulam na yun. Grabe naman si Ate Risa sa'yo. Sa tagal niyong nagsama, nagawa ka pa niya pagsamantalahan gamit ang kulam niya. Isa siyang mangkukulam na taga-Bulong. At ang mas masakit pa, ama niya si Mang Simon. Plano nila na magpanggap na hindi magkadugo para lukuhin ang mga trabahador sa tindahan. Nang sumapit ang gabi, tinabi ko ang libro habang nahihiga ako. Binabantayan ko kung sakaling makarinig na naman ako ng bulong. Pagsapit ng 9:00, wala pa rin akong naririnig. Gising din si Jose at binabantayan niya ako. Ate, matulog ka na muna. Magpahinga ka habang hindi ka pa ginagambala ng bulong. Hindi ako makakatulog kasi kailangan kong marinig yung bulong para makontra ko gamit yung ritual sa lumang libro na binigay ni Ivy. Di lalo kang manghihina niyan kapag hindi ka natulog. Kahit na, huwag kang mag-alala. Kaya ko pa to, Jose. Ate, nahawa na talaga ako sa iyo eh. Hindi ko na alam kung ano pa ang pwede kong gawin para makatulong man lang. Sinabi ko naman sa iyo. Ipanggamot mo sana yung pera mo. Hayaan mo na. Gagaling ako, Jose. May tiwala ako sa Diyos. Gagaling ako. Hindi ko na malayan na nakatulog na ako ng gabing yun. Hanggang sa bigla akong nagising dahil may mga boses na naman na bumubulong sa akin. Bigla ring nanghina ang katawan ko. Parang nasusuka ako at pakiramdam ko'y halos mabasag ang ulo ko. Jose! Jose! Pumangot ka dyan! Ayan naman yung boses na naririnig ko na naman ulit. Kung ganun, basahin niyo na po yung nakasulat sa librong binigay sa inyo ni Ivy. Pero, paano ko magagawa yun? Halos pumutok na ang ulo ko. Yung mga lampara, pakiyawan mo nga. Lahat paliwanagin mo. Sige po ate, sandali lang. Ayan na po, nakabukas na lahat ng lampara. Iabot mo sa akin yung libro. Bilis, Jose. Eto po. Sige na ate, basahin niyo na yan. Binasa ko ng paulit-ulit ang nakasulat sa ritual na libro. Pero lalo lang dumakas ang mga boses na bumubulong sa akin. Nanginginig na ang buong katawan ko at ang ulo ko. Parang mawawasak. Parang pinipiga. Patuloy ko pa rin yung nilalabanan dahil naniniwala kong gagaling ako. Makalipas ang halos kalahating oras ng pag-ulit-ulit ko sa ritual, unti-unting nawala ang mga boses. Hindi na masakit ang ulo ko at nawala ang lahat ng matinding kirot na nararamdaman ko. Ayos ka na po ba ate? Wala na yung boses? Nawala na, Jose. Totoo pala. Kaya talaga akong iligtas ng ritual na to. Halika na po ate. Pupunasan ko na muna yung pawis ninyo. Ay naku, sana talaga hindi na bumalik yung boses para maging normal na ulit ang buhay ninyo. Sana nga, Jose. Kasi ako ngayon, malaking tulong ang ginawa ni Ivy para malabanan ko yung bulong. Bukas ng umaga, magpasalamat ka sa kanya ha. At huwag ka na rin babalik sa tindahan na yun. Sinusumpahan nila lahat na nagtatrabaho doon eh. Oo, maghahanap na lang ako ng bagong trabaho para sa kabuhayan nating dalawa. Napayakap ako sa kapatid ko sa sobrang saya ko nung mga sandaling yun. Bigla namang umihip ang malakas na hangin. Dahilan para bumukas ang pintuan ng bahay.
Lumabas kami ng silid para tignan kung sino ang nasa labas. At hindi ko inaasahan na si Ate Risa ang madadatnan ko. Nakatayo siya doon habang hawak ang kutsilyong may pulang marka. Nanlilisik ang mga mata at galit na nakatitig sa akin. Kung hindi mo lang sana nilabanan ang kulam ko, tapos na sana ang paghihirap mo, Lena. Saan ka kumuha ng kapangyarihan para ibalik sa akin ang kulam ko? Ngayon, hindi lang ikaw ang papatayin ko, pati ang kapatid mo. Huwag na huwag mong gagalawin ang kapatid ko! Wala siyang kasalanan sa'yo! Kahit ako, wala naman akong ginawang masama! Hindi ko maintindihan kung bakit mo ako ginamitan ng kulam mo! Yung sumpang tagabulang na yan! Hindi mo kailangan magkasala para kulamin kita. Mabait ka, Lena. At dahil mabait ka, mas madali kang gawing bilanggo. Kapag nakuha kong kaluluwa mo, mas maraming customer ang mahahatak ng tindahan. Napakawalang hiya mo! Kayo ni Mang Simon! Mag-ama kayo mga walang hiya! Ngayon, alam mo na ang totoo. Kaya tama lang na hindi ka na mabuhay. Sino? Si Esmeralda? Nadiskubre niyang si Simon ang tatay ko. Kaya ako siya kinulam at kukunin ko rin ang kaluluwa niya pag oras na niya. Napakasama ninyo! Demonyo ka! Demonyo! Ate, anong gagawin natin? Hindi mo siya kayang labanan eh. Sobrang payat mo na may kutsilyo pa siya. Kung kaya niya pigilan ang ritual ko, kaya niya rin pigilan ang kaparehong ritual. Ibig sabihin, tatama sa kanya ito, hawak ko. Ayan na siya. Papalapit na. Jose, babasahin ko to ah. Kailangan kong simulan bago niya tayo masaktan. Sinubukan ko lang naman kung talagang tatalabang ritual sa katawan ni Ate Risa. Habang papalapit siya, mahina kong sinasambit ang ritual na nakasulat sa libro. Dahil doon, napansin kong parang may humihila sa kanya pabalik. At pati siya, nagtataka kung bakit hindi siya makalapit sa amin. Nakikita ko rin na para siyang namimilipit sa sakit habang hunti-unting bumabagal ang paglapit niya. Anong ginagawa mo? Bakit hindi ako makakilos sa maayos? Akala mo siguro matatalo mo ako kahit may hawak akong librong to. Hindi ka magtatagumpay, Risa. Hanggat may kabutihan, hindi kailanman mananalo ang masama. Hindi! Hindi ako papayag na matalo ng isang babaeng walang alam na kagaya mo! Ate, isa pa! Ulitin mo ba ang ritual? Papalapit na naman siya oh! Hindi pa siya tuloy na pipigilan! Risa, ngayon, matatapos ka! Gagamitin ko ang ritual na to para tapusin ang kasamaan mo! Magkukulam ka! Muli kong binasa ng paulit-ulit ang ritual, kaya napatigil na naman siya sa paglalakad. Sa pagkakataong iyon, nabitawan niya ang hawak niyang kutsilyo at nahulog yun sa lupa. Para talaga siyang sinasaktan habang binabasa ko ang ritual. Napapasigaw siya at hawak-hawak ang ulo niya habang nagwawala. Naging mabuti ako sa'yo, pero ginawan mo ako ng kasamaan. At ngayon, matatapos ka sa ritual na to. Alam kong tama ang ginagawa ko. Lena, huwag! Itigil mo na yan! Ate, huwag ka magpapadala sa kanya! Kapag kinaawan mo siya, baka ikaw ang mamatay! Lumaban ka, ate! Patayin mo na siya! Para wala na siyang kukulamin pa dito sa baryo! Tama ka, Jose. Papatayin ko talaga siya. Lena, huwag! Maawa ka sa akin! Huwag mo akong patayin! Hindi ba, kaibigan mo ko? Kung totoo kang kaibigan, hindi mo ko sasaktan, anak! Anak na turing ko sa'yo! Anak? Kailan ka naging totoo sa akin? Huli mo ko sa loob at labas. Wala ka ng pag-asang magbago. Sayang, ikaw pa naman ang sandigan ko. Nung panahon na halos hindi ko na kaya ang sakit ko. Yun pala, ikaw rin ang dahilan ng lahat ng paghihirap ko. Kung alam mo lang kung gaano kasakit, kung gaano ako nagalit sa ginawa mo sa akin. Sige, ititigil ko na! Aalisin ko na ang kulam ko sa'yo. Kung ganun, gawin mo. Kung gusto mo pang mabuhay. Napapikit siya at tila may binibigkas. Naghintay ako ng ilang segundo
Pero bigla ko namang narinig ang malalakas na boses. Nanginginig ang katawan ko at muntik ko nang mabitawan ang libro. Ate! Binabalik na naman niya yung kulam sa'yo! Sinabi ko na sa'yo patayin mo na siya! Anong tingin mo sa akin, Lena? Uto-uto. Kahit kailan hindi ko aalisin ang kulam ko sa'yo. Isa na lang ang kulam at makukumpleto ko ng kaluluwang magbabantay dito sa tindahan. Kaya kailangan mo talagang mamatay. Hayop ka! Binigyan na kita ng pagkakataon! Pero hindi ka talaga marunong magbago! Hindi ako papayag na ako ang mamamatay sa ating dalawa! Huli na ang lahat! Bubulagin kita para hindi mo na mabasa ang ritual! Ate! Basahin mo na ang ritual! Dali! Huwag mo na siyang hayaan mauna! Bago pa man niya masambit sa akin ang ritual na sinasabi niyang bubulag sa akin, agad kong binasa ang ritual. Bigla na naman siyang napatigil at napasigaw sa sobrang sakit ng katawan niya. Hindi ko tinigilan ang pagbasa at hindi ko inasahan ang sumunod na nangyari. Nawala ang bulo na naririnig ko. Nawala ang pananakit ng katawan at ulo ko. Pero biglang bumagsak si Ate Risa sa lupa. May lumabas na dugo mula sa bibig niya habang nakadilat ang mga mata. Napatay ko na siya, Jose! Tara ate! Lapitan natin! Ang dami ng dugong lumabas sa bibig niya. Siguradong patay na yan. Jose, tingnan mo! May mga uod na lumalabas sa lupa. Hindi lang maliit. Ang lalaki nila. Ate, gumagapang sila papunta sa katawan ni Ate Risa. Ayan na, kinakagat. Kinakain nila ang katawan niya. Ang dami nilang uod. Halos hindi ko na makita ang katawan ni Ate Risa. Ate, tapos na ang lahat ng paghihirap mo. Wala nang mangkukulam. Napaiyak ako sa sobrang saya dahil nailigtas ko ang sarili ko. Ilang minuto lang ang lumipas. Nagsialisan na ang mga uod at ang mga buto na lang ni Ate Risa ang naiwan. Habang yakap ko ang kapatid ko, natanong ko si Ivy na papalapit sa kinaroroonan namin. Ivy, wala na siya. Napatay ko na ang mangkukulam gamit ang ritual mo. Masaya ako para sa'yo. Ligtas ka na. At si Mang Simon, tapos na rin siya. Ako na ang kumati sa kanya. Bukas, maglalaho na sa tindahan ng mangkukulam. Maraming salamat sa pagtulong mo sa kapatid ko Kahit lagi kayong nagkakatampuan sa trabaho. Naku, wala yun. Akin ang libro ko, Lena. Kailangan ko nang umalis. Aalis ka na? Oo. May iba pa akong pupuntahan. Mga lugar na tinitirhan ng mga masasamang mangkukulam tulad nila. Ang mahalaga, ligtas ka na. Wala namang kukulang dito sa Baguio. At marami ka pang oras para makasama ang kapatid mo. Ay, salamat talaga sa tulong mo At pasensya na sa mga nagawa ko. Akala ko kasi tunay kang masama Hay, kalimutan mo na yun. Pero sa susunod, mag-ingat ka na sa mga taong pagkakatiwalaan mo Oo, tatandaan ko yung bilin mo sa akin. Niyakap ko si Ivy bago siya umalis. Pagsapit ng umaga, nakipagkita ako kay Kuya Arthur at sinabi ko sa kanya kung sino talaga ang tunay na mangkukulam. Kahit siya, hindi agad makapaniwala. Pero nang ituro ko sa kanya ang mga buto ni Ate Risa sa labas ng bahay namin, doon lang siya tuluyang naniwala. Kilala pa naman si Risa na mabait. Hindi ko talaga inakalang. Magkama sila ni Mang Simon. Madalas pa nga silang nag-aaway sa tindahan, hindi ba? Oo nga, Kuya Arthur Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Pero ito na yun. Lumabas na ang katotohanan. At ang mahalaga, gumaling na ako sa tulong ni Ivy. Mabuti naman na tinulungan ka niya. Kahit sa dami ng nangyari. Mabait si Ivy. Nagpapanggap lang siyang masungit. Dahil may misyon siya na patayin si Mang Simon. Ang pinagmulan ng kapangyarihan ng kulam ng tagabulong. Na minana naman ni Risa. Elena, sa susunod kasi mag-iingat ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo Isipin mo,
7 na taon kayong magkasama ni Risa sa tindahan. Pero ang dami niya palang tinatago. At totoo, naglaho ang tindahan nila. Hindi ko na nga mahanap ang pwesto nila doon eh. Sobrang thankful talaga ako kay Ivy. Kung wala siya, baka napatay na ako ni Ate Risa kagabi. Yes, Esmeralda. Baka kinulam din niya yung babae na yon. Oo, inamin mismo sa akin ni Ate Risa. Pero ngayon, wala na siya. Siguradong gagaling na si Ate Esmeralda. Ang ironic eh, no? Si Risa, sobrang nag-aalala sa'yo dati. Yun pala siya rin ang dahilan ng sakit mo. Pero hayaan mo na yun. Tapos na ang lahat. Yung mahalaga, ligtas ka na ngayon. Oo, Kuya Arthur. Yun nga po. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagpahinga muna ako sa bahay para makabawi sa sarili ko. Makalipas ang 2 linggo, nakahanap ulit ako ng trabaho sa isang karinderya. Palagi na ako maingat sa pagbibigay ng tiwala sa mga tao dahil ayaw ko ng matrader ulit. Sa kasalukuyan, napagtapos ko na ng pag-aaral ang kapatid ko. At ako naman ay may pamilya na rin. Yung nangyari sa akin noon, hindi ko makakalimutan. Dala ko pa rin ang trauma hanggang ngayon. Natatakot pa rin ako magtiwala sa kapwa. At hindi naman ninyo ako masisisi dahil minsan na akong niloko ng taong pinagkakatiwalaan ko. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po at more power sa inyong channel.